Super Typhoon category inaasang itataas na ni Pag-asa dahil sa Tropical Cyclone Sector, isa na itong category 4 Super Typhoon sa kanyang 1-minute average. At bakit maaraw sa Metro Manila? Bakit hindi natin ramdam si Nando? Ipapaliwanag natin ang dahilan. Tropical Cyclone Wind Signal number 2, nakataas na sa ilang bahagi ng Cagayan, Tugigaraw at Isabela, and rest Tropical Cyclone Wind Signal number na nakataas na rin sa iba't ibang bahagi sa Central Luzon hanggang dito sa bahagi ng Nueva Ecija. Posible pa bang mas tataas yan hanggang Metro Manila? Tatalakayin natin. Binabantayang bagong convergence dito sa timog kanluranan ng Guam. Inaasang papasok ito ng Philippine Area of Responsibility by September 24 ng either ng umaga o ng hapon. Magiging aktibong bagyo ba ito? Alamin. Na mayroon namang kasabay na maaring sumunod dito kay 92W na binabantayan as convergence. Papasok ba ito ng Philippine Area of Responsibility? Alamin din. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martial Law Day, September 21, 2025. Ang oras nating Boss PM Umaga ay alas 11:44 na ng umaga. Dahil tanghaling tapat na, dahil marami po tayong ginagawa ngayon, maraming gawain ng inyong lingkod, so lalo na yung pag-update natin sa Facebook page, kaya medyo natagalan tayo ng ating report. Although advance naman pa rin ang magiging report natin hanggang maghapon po ito, hanggang gabi na yung report ngayong araw. At since yung magiging report natin ngayon laging latest naman dahil base yan sa real time na output sa ating webpage ng PIMO Weather. At makikita nga po natin dito sa ating Doppler radar, mapapansin niyo bakit parang hindi tayo inuulan sa Metro Manila. Ilang bahagi ng Calabarzon area, pero sa may bandang Bicol nakakaramdam ng pag-ulan at dyan sa may bandang extreme North Luzon. Bakit ganun po? I-explain natin kung bakit nagkakaroon ng mga ganong phenomenon. Hindi po ibig sabihin na umaaraw sa Metro Manila ay hindi tayo inabot ng trough ni Nando. Hindi po, mali pong ano yun yung pananaw, mali pong pananaw yung ganon na hindi porket umaraw sa Metro Manila ay hindi ibig sabihin ay hindi na tayo aabutan nitong si Nando. Ipapaliwanag natin dyan na mayroon tayong tinatawag na outer curl, yung tinatawag na inflow ng dry air. Kung mapapansin niyo sa satellite imagery, may makikita kayo parang eye wall. Yung parang pinaka-outer eye wall ni Nando. Makikita niyo sa pinaka-outer trap niya, sa pinaka-buntot. Kung titingnan niyo bandang 7 o'clock coordinates, yung pinaka-dry outer eye wall ay umabot sa bandang Metro Manila. Kaya makikita natin parang wala lang. Pero at least may mga around 13 hours tayo para biglang mapalitan po yung pattern ng weather. Biglang susungit bigla yung panahon. So imagine niyo para kayong sumakay ng reconnaissance aircraft at pumunta muna sa gitna ng mata ng bagyo. Then pagpasok mo sa mata ng bagyo, parang wala lang, di ba? Parang maaliwalas lang. And then habang lumalapit kayo sa kabilang side ng eye wall ng mata ng bagyo, bigla na lang biglang papasok kayo sa napakasungit na panahon. Parang ganun din ang nangyayari ngayon dito sa Metro Manila. Kaya wag niyo pong iisipin na parang wala lang, hindi natin ramdam si Nando. Wag niyo pong iisipin yon. Nataon lamang na sumento tayo sa pinaka eye wall na tuyo na hangin na nahahatak nitong si Nando. Ipapaliwanag natin yan further may konti. Sa ngayon, yung mga pagkulog at pagkidlat, base na rin sa pinaka-dry eye wall, makikita niyo po yung pattern doon sa pinaka-center na tuyong hangin na sumasalubong dito sa maulan na hangin dito sa boundary ng eye wall na ito, papunta sa sentro niya. Makikita ninyo dito nagkakaroon ng mga localized thunderstorms dahil may nagsasalubungan dyan ang tuyo at malamig o yung medyo saturated na hangin. Nagsasalubungan sila dyan kaya sa pagitan niya nagkakaroon ng mga localized thunderstorms at nakikita yan sa baybayin ng Bicol Region at Eastern Visayas. Sa hilagang parte naman, ang bahagi dito sa may bandang Burnham Rise
ang mga pagkulog at pagkilat base sa ating lightning detection system. At least mga nasa 80 to 85 lightning strikes ang nadetect ng aking lightning detection system dito sa dashboard. At mapapansin natin sa Doppler radar, kung titingnan natin maigi, yan, kasi hindi lahat sakop ng Doppler radar, pero makikita natin sa CIMS mamayang konti. Yan, makikita nyo po hindi ganun na nagiging maulan pa ang ilang bahagi dito sa may bandang southeastern Luzon. So hindi ibig sabihin yan, hindi tayo inaabot ng bagyong si Nando. Natataon lamang na yung dry inflow ng hangin tumatapat sa atin. So makikita rin natin sa pinaka satellite ng Doppler radar ng CIMS. Punta tayo sa pinaka Doppler. Ayan, makikita nyo po yung pinaka inflow natataon ay medyo dry sa atin sa Metro Manila. Ito po yung pinaka-outer at inflow ng tuyong hangin ni Nando. Yan, ito yung outer wall. Yan, tinatawag na outer flow yan. And then yung inflow dito. Ito yung medyo wet air. Ito yung parte na medyo dry. Yan, dry ito, dry air. Yan. Diyan, yung dry air niyan. Then ito, lahat ito wetter yan, medyo basa o saturated. Yan. Nandito wet din. Kaya mapapansin niyo sa may bandang Cagayan Valley, dito sa area maulan. Dito sa atin bandang Metro Manila, Central Luzon, halos tuyo o parang wala lang. Pero makikita niyo medyo nagiging makulimlim na unti-unti. Pero makikita nyo umaaraw kasi nga po medyo dry dito. And then pagdating sa may bandang bahagi ng Palawan, Mindoro, eastern portions ng Visayas ay medyo maulan po. Kumakalat-kalat po ang pag-ulan dyan, lalo na sa kanlurang bahagi ng Panay Island. Yan po ang dahilan, which is yan yung mas ipapaliwanag pa natin mamayang konti. Sa ngayon, yan po ang nakikitaan natin sa area ng pinaka sirkulasyon ni Nando. Ito po yung pinakamata niya. Ayan, kitang-kita po yung mata niya. At makikita niyo po yung portion dito, yung inflow ng eye wall medyo drier. Kaya mapapansin natin sa Metro Manila, parang wala lang at umaaraw-araw sa atin. Sa thunderstorm advisory, nakataas sa Visayas ang bahagi nga po ng Negros Oriental. So kasama na yan ang Palawan, Eastern Samar. So hanggang Cebu pa rin nakataas yan. Within 1 to 2 hours po yung effectivity niyan. Kabilang na ang rest ng Leyte, yan, Southern Leyte, yan, nakataas po yung kanilang mga tropical thunderstorm advisory dyan, care of Pag-asa. So ingat na lamang po, bagamat hindi ganun katindi pa ang magiging pag-ulan dahil nagkakaroon ng dry eye wall dito sa paligid ng Southern Luzon. So watch out na lamang sa biglaang magiging buhos ng ulan anytime dahil patuloy na nahahatak ang ating habagat pa rin, lalo na sa Southern Luzon at Visayas area. Sa ating current conditions, overcast, gloomy haze at few clouds ang may iral ngayon dito sa amin sa Metro Manila at makikita sa satellite sa CCTV snapshots, ay makikitaan po natin na medyo gloomy pa rin at medyo hazy dito sa amin. Bagamat medyo umaraw-araw at maalinsangan, hindi ibig sabihin mataas ang ating cold saturation dahil mataas po ang ating outside humidity, kaya nagkakaroon tuloy tayo ng mataas na heat index, kaya parang maalinsangan ang pakiramdam ng ating katawan. Sa lowest temperature ng aking weather station na na-record kaninang 4:29 AM, nakapagtala kami ng lowest of 23.7 degrees Celsius. Kahapon, pinakamataas na ang 30.3 degrees Celsius, kahapon ito ng hapon at 2:06 PM. At mapapansin natin ay mababa ang naging heat index namin kahapon at 39.5 degrees Celsius po ang aming heat index. So, ibig sabihin lamang yan ay mababa ang ating heat index pa rin dito sa buong parte ng Luzon po. So, kung titingnan natin dito ay wala kaming naka-indicate na mataas na heat index. Napaka-normal po, pero ang forecast sa amin 39 degrees Celsius daw. Pero mapapansin nyo po, mababa ang heat index. So, sa iba't ibang bahagi naman sa mula sa Ilocos sa region, mapapansin natin medyo mababa ang heat index, 36 degrees Celsius lamang pinakamataas. So wala tayong magiging concern. Sa Dagupan, double check natin, mapapansin nyo rin medyo mataas ng konti, 40 degrees Celsius, pero bababa din kaagad. So mababa rin ang heat index sa bandang Central Luzon. Dito umaabot din yung dry eye wall
kaya medyo tumaas ng konti ang heat index, 40 degrees Celsius po. Pero kalaunan mula alas 2 ng hapon, mababa din kaagad. So mapapansin nyo po yung galaw ng eye wall, parang panandalian lamang po. So sa bandang Cebu, medyo maulan din sa kanila, kaya mapapansin nyo rin, medyo mababa ang kanilang heat index. Pinakamataas na ang 39 degrees Celsius. So medyo umaraw-araw sa kanila ng konti. At sa bandang Mindanao naman, sa may bandang City of Davao, ay nasa 39 degrees Celsius po ang inyong heat index. So mapapansin medyo mababa rin. So mukhang maganda ang magiging araw ng pagrally ninyo. Pero watch out po dahil anytime bigla ang susungit po ang panahon. Depende sa galaw ng bagyo, biglang bubuhos ng ulan anytime. Pag nag-reaccumulate na naman ang water vapor sa maghapon. So wag pong babaliwalain yan. Panandalian lamang ang mga sandali, ang mga araw, pag-araw niyan. Maya-maya bigla agad susungit ang himpapawid natin. Sa ating pH extremes and past 24 hours naman, nanguna sa maaraw, mataas ang temperature, yung air temperature na 35 degrees Celsius at sa lowest temperature sa Baguio, mas bumaba ito ng 16.4 degrees Celsius kahapon o since kahapon at sa inulan ng iba Zambales, nakaranas sila ng grabing ulan at least 49 millimeters na total rainfall. Sa amin sa Caloocan, hanggang 4.2 mm lamang ang inabot at ngayong araw, so far, 1.5 mm lamang ang kasalukuyan naming precipitation o total rainfall. So depende, tingnan natin kung biglang susungit ang panahon mamaya dahil sa yung outer eye wall ni Nando kapag medyo lumihis na, tumapat na sa Metro Manila ang mas basang eye wall ni Nando. So biwari na lang, magmadala pa rin ang payong mga folks. Sa ating outside humidity 82% at bumaba ito ng 1% since last hour. Mababa na po atmospheric pressure, dahan-dahan at 1,006 hectopascals and steady ito since last hour. Sa high tide, low tide status, pa low tide pa lamang po, so less than 1 meter na po ito, pero under higher sea level pa rin tayo. Again, mataas na po ang pag-alon sa buong silangan ng Northern Luzon hanggang Southern Luzon at Eastern Visayas, na-discuss na natin kahapon. So automatic ay wag po muna tayong pumalaot. Bagamat linggo naman ngayon, so hopefully walang pumapalaot. At malamang suspend muna ang ilang biyahe, lalo na dyan sa may bandang Bicol region siguro. May mga tatawid dyan, paano doon Samar siguro o Leyte. Yan, malamang nagsuspend muna sila ng biyahe dahil napaka-rough seas po ang karagatan dyan dahil sa sobrang bugso na hangin kasabay din ng matinding alon na humihigit sa 1.4 meters ang taas. Sa atin namang almanak, may katangharing araw kaninang 5:45 AM at lulubog po ito mamayang 5:43 PM. At sa moonrise and moonset ay wala tayong may re-report muna. So diretso agad tayo sa ating local weather outlook para ngayong linggo hanggang bukas ng Lunes. Partly cloudy ang ating maghapon pero asahan pa rin ang biglaang buhos ng ulan na may localized thunderstorms daw. Ayon dito sa forecast na 100% chance of rain hanggang bukas na yan ng Lunes. 100% chance of rain tayo dahil sa sama ng panahon. Highest and lowest temperature expected maglalaro 29 to 30 degrees Celsius and lowest temperature expected maglalaro 25 degrees Celsius. Sa local weather advisory, bagamat sobrang late na ito, ay namataan muna kaninang madaling araw ni Pag-asa ang sentro ng mata ni Nando, 620 km east of Tuguegarao City, Cagayan. May maximum sustained wind ito no 175 km per hour, so under typhoon category na ito. At bugso maabot na ng 215 km per hour. Pero ngayon, sa ating 10-minute average sa ating tropical cyclone sector, pasok na siya sa pagiging super typhoon dahil nasa 200 km an hour na po yung 10-minute average ni Nando. Sa 1 minute, 228 km per hour po ito, base rito. So makikita natin ay under super typhoon na rin yung kanyang 10-minute average. So asahan na natin susunod na si Pag-asa ngayong hapon kasi na-expect nga po sa forecast either ngayong tanghali o ngayong hapon itataas na yan ni Pag-asa bilang super typhoon dahil nasa category 4 na po kasi ito yung kanyang yung lakas ng hangin ni Nando. Category 4 na po kasi yung pagiging typhoon category niya. So diretso muna tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita natin na grabe ang napaka tirik na tirik ang mata ni Nando. Ayan, so malinaw na masusukat natin yung eksaktong distansya niya mula dito sa may bandang extreme Northern Luzon dahil kitang-kita naman po kasi ang mata niya. Ito po yung pinakamata
ng bagyong si Nando. Kung titingnan natin yung TRM, kita rin po ang kanyang mata. Ayun, so madali na pong masukat ng pinaka-accurate ang sentro ng mata ni Nando. Madali na po siyang masukat dahil kitang-kita po kasi yung pinakamata niya. So hindi na tayo huhula sa pinakasentro ng mata ni Nando dahil litaw na po yung pinakamata niya kasi. Ito po yung RGB niya. So malinaw po na napakaganda ng kanyang mata. Kitang-kita po at makikita natin medyo mabagal pa rin ang pagkilos niya, pahilagang kanluran at inaasahan nga natin mga bukas nga po tutumbukin na nito ang bandang baybay ng Batanes o pagitan ng Batanes at Babuyan Island. So mapapansin nyo po dito sa satellite imagery, medyo drier po ang hangin. Ayan i-next natin para makita natin. Ayan so mapapansin nyo po, yung portion dito ay medyo dry air po siya. Ayan. So lahat ng area na napapaloob dito, mapapansin nyo parang wala lang, parang hindi natin ramdam yung presensya ni Nando. Umaaraw pa nga, di ba? Mapapansin niyo. Kasi nagkaroon po ng dire inflow ng hangin dito sa pinaka-eyewall ni Nando. Kaya yung inuulan ngayon, ramdam dito sa bandang Mimaropa. Yan, moderate to heavy rain po yan. Kabilang na ang west portions ng Visayas, ng Panay Island, Negros Region. Yan, ramdam na ramdam nila yung ulan dyan. Kabilang na ang ilang parte ng Cebu at east portions ng Visayas. So dito sa parte nga po ng Luzon, bagamat maulap, may mga ilan na mga light drizzle rain nararamdaman dyan dahil napakalakas na ng hatak o yung hatak dahil malakas na po yung quadrant circulation nitong si Nando. So nagkakaroon na ng bugso ng hangin dyan sa may bandang Cagayan Valley, Batanes Group of Islands. Yan, buong bahagi ng extreme Northern Luzon. At kabilang na ang pati nga po ng Cagayan Valley po. So asahan po ang magiging mabugso ang hangin dyan na ngayon. Nararamdaman na po yung unti-unting yung storm surge dyan sa dulong-dulo ng Santa Ana, Cagayan. Kabilang na ang bandang Palanan, Isabela. Yan, medyo nararamdaman na po nila yung sungit dyan. Despite na hindi pa ganun katindi ang buhos ng ulan. Medyo nagdi-drizzle pa. So, yun po, malakas po kasi yung hagod ng dry air sa portion na yan. So, very gloomy po at mabugso ang hangin sa buong bahagi ng Apayao, Ilocos Norte hanggang Ilocos Sur, kasama na ang Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Benguet, yan, hanggang Quirino at Nueva Ecija at Central Luzon. Kaya mapapansin niyo kay Pag-asa, nakataas pa rin yan sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1, ang buong bahagi ng Northern Luzon, Extreme Northern Luzon, hanggang dito yan sa may bandang Nueva Ecija. Kung titingnan nyo sa webpage ni Pag-asa yan. Kahit hindi na natin tingnan dahil meron tayong tinatawag na Tropical Cyclone wind signal, approximate Tropical Cyclone wind signal yon range ng ating monitoring. So yung approximate range umaabot yan. Sa aking approximate range umaabot pa nga hanggang Tropical Cyclone wind signal number 2 na nga po. Ang bahagi ng Tugigaraw, Isabela, yan umaabot na yan. Pati na rin ang bandang Quirino, inaabot na rin ng Tropical Cyclone Wind Signal number 2. Base na rin sa aking unofficial Tropical Cyclone Wind Signal range. At mula dito sa buong bahagi nga po ng Central Luzon, kabilang na ang Metro Manila, mapapansin natin, dry air muna ang nararamdaman natin. So at least meron tayong mga 13 hours para umangat itong trough nito na nanggagaling sa may bandang Southern Luzon at Visayas. Habang lumalapit po itong mata ni Nando. Yan. So habang malayo pa po at yung inner eye wall niya ay sakop ang Metro Manila, asahan na medyo gloomy lang tayo at umaaraw-araw pa sa Metro Manila. Kabilang na ang Zambales, Pampanga, ilang bahagi ng Pangasinan at Central Luzon, kabilang na ang Nueva Ecija hanggang Nueva Vizcaya. Pero patuloy pa rin tayo magiging gloomy at overcast sa maghapon yan na may kasamang bugsuan ng hangin ha. Sa buong Southern Luzon naman, matik na po, magiging very gloomy at kalat-kalat na po ang pag-ulan mula dito sa bahagi ng Bicol Region, lalo na sa bahagi ng Camarines Sur, Catanduanes, nakataas yan sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1, kabilang na ang Iriga, Legazpi at Sorsogon na makakaranas ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan na may bugso na rin ang hangin dahil na rin sa nahahatak na habagat. Buong bahagi ng Southern Luzon, kabilang na ang Marinduque, Romblon, yan, Burias Island, Masbate, very gloomy rin tayo at asahan din ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang bugso po ng hangin. Mataas bang heavy rain potential dyan? Sa ngayon, medyo hindi muna, nag-moderate muna, maging sa may bandang Bicol Region po.
At pagdating ng Mimaropa, dito ang concentration ngayon ng habagat. Kaya dyan sa may bandang Occidental Mindoro, nakakaranas kayo ng moderate to heavy rain showers dyan. Lalo na dito sa parte ng Abra de Ilog, Paluan, Mamburao, Santa Cruz, Sablayan pababa na ng San Jose, Occidental Mindoro. Sa bandang Palawan naman, ang buong Coron Palawan, nakakaranas na kayo ng very gloomy at mga moderate to heavy rain showers hanggang dyan sa may bandang El Nido, pababa ng Taytay, San Vicente at Rojas. Gloomy rin ang parte ng Puerto Princesa, so expected ang mga biglaang bugsuan ng mga ilang light to moderate and some heavy rain showers po na clusterized po. Kasabay din ng bugso ng hangin din nga po sa tuloy-tuloy na paghatak sa ating southwest monsoon patungo sa pinaka-monsoon trough nitong si Nando. Nagkakaroon lang ng pinaka-eye wall, kaya yung dry air eye wall at yung pinaka-wet eye wall na mamagitan ngayon dito sa bandang Metro Manila. At mula dito sa bahagi nga po ng sentro ng Visayas, makikita natin gloomy rin tayo dyan. Medyo magiging mabugso din ng hangin despite na medyo drier tayo, medyo umaaraw-araw minsan. Pero maya-maya biglang sasama na naman yung paligid. Asahan ang biglaang light drizzle rains na buhos ng ulan din. Maya-maya, magkakaroon na rin kayo ng mga ilang moderate rain showers kasabay ng bugso ng hangin. Ganon din sa buong Leyte. Yan, makakaranas kayo naman kalat-kalat pag-ulan na may kasabay na bugso ng hangin, kabilang na ang Eastern Samar na medyo moderate din ang pag-uulan pero may kasamang bugso din ng hangin dahil sa nahahatak na habagat. Sa Mindanao, ang kanluran naman ng Zamboanga Peninsula nakakaranas ng clusters din ng moderate to heavy rain showers dahil sumasabay din ang paghatak nito sa ating habagat o yung southwesterlies sa surface wind flow nito, lalo na sa Zamboanga Sibugay, Del Sur at Zamboanga City at Isla ng Basilan at Hulusulu. Moderate to heavy rain showers po tayo dyan, so asahan ang mga biglaang pagbaha pero pabugso-bugso po dahil sumasabay kasi sa lakas ng hangin ang mga taga Zamboanga City. So ingat na naman sa posibleng pagbaha. At dito naman sa baba ng Zamboanga del Norte, although magkakaroon kayo ng mga minsan-minsan ng maaraw pero biglang kukulimlim at mabugso ng hangin kasabay din ng mga ilang kalat-kalat pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Katamtaman ang umiiral naman sa may bandang Davao Region, lalo na sa may bahagi nga po ng Sorsogon area sa South Cotabato hanggang dito sa may bandang Sarangani ng Davao Occidental ay may bugso din ng hangin kahit papano dyan. Kalat-kalat din ang mga mahinat katamtamang pag-ulan ng iiral pero may mga ilang moderate rain showers to some heavy rain showers pagdating ng Sultan Kudarat, Maguindanao del Sur, del Norte hanggang Lanao del Sur po yan. Kabilang na dyan sa may bandang Misamis Occidental anytime. Maulap din ang iiral sa buong Northern Mindanao, asahan din ang biglaang bugsuan ng mga kalat-kalat pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Interest ng Central ng Mindanao sa Valencia or Malabala, Bukidnon, maulap din ang inyong panahon pero magiging manaka-naka ang mga light rain showers sa inyong lugar. Hindi naman na masyado epekto yung outer trough ni Nando pero yung hatak lamang kasi sa southwesterlies medyo tumatawid dyan sa may bandang Northern Mindanao. So mapapansin niyo medyo nagkukulimlim din maya-maya umaaraw ang inyong himpapawid. Asahan din ang mga kalat-kalat pag-ulan sa buong Surigao o bandang Caraga area mula Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Norte o Surigao del Sur area. So magiging maulan pero mga light to moderate ang madalas na may biglaang kasabay ng bugso ng hangin dahil sa monsoon trough nga po ni Nando. So generally, ang bahagi ng Visayas at South Luzon magiging mas maulan pa rin kayo pero ang concentrated kasi ng medyo drier na hangin dahil sa pinaka-inflow ni Nando ay sakop po ang bandang Metro Manila, Central Luzon at bandang Pangasinan. Pero habang sa lumalapit itong si Nando dito sa may bandang extreme ng Luzon, unti-unti yung mga trough dito sa may bandang Visayas, aangat yan dahan-dahan, tataas yan, unti-unti magiging maulan na rin ang South Luzon, unti-unti kasabay na ang Metro Manila all the way pataas yan habang tumataas din ang kilos nitong si Nando. So mapapansin nyo po dito yung pinaka water vapor natin, ang highly concentrated po ng water vapor sa may bandang South Luzon po at Visayas dito. At dito naman sa bandang itaas kasabay ang Metro Manila, dito medyo drier po ang air at dito medyo wet yung hangin. Kaya dito po bumubuhos yung mga moderate to heavy rain. Sa Metro Manila halos hindi pa natin masyado ramdam dahil natataon po na yung inflow ng dry air ay tumatama sa Metro Manila. So kita natin sa pinaka-CIMS Doppler ang bandang Visayas lamang o South Luzon ang mas nakakaranas ng mga pag-ulan. Hindi pa masyado sa bandang Metro Manila na medyo umaaraw-araw pa nga po. Kaya ganun po ang rason kung bakit parang hindi natin ramdam sa Metro Manila
si Nando. So habang maaraw pa, pagkakataon pa natin yung mga nagrarally dyan sa Metro Manila, may mga at least 13 hours tayo para magkaroon ng parang free time na hindi tayo abutan ng malakas na ulan na dala ni Nando. Then approximate paglagpas na ng 13 hour, dyan na natin biglang mararamdaman ang biglaan na buhos ng ulan unti-unti dahil yung trough umaangat na rin kasi. So makikita natin sa ating MSLP o mean sea level pressure pati na rin ang ulan, mapapansin natin ang parte ng Metro Manila ngayong hapon unti-unti medyo nagkakaroon na rin ng mga light drizzle rain. Pero mapapansin natin ang matitinding pag-ulan mararamdaman sa Southern Luzon, kabilang na ang Mimaropa at west portions ng Visayas. Sa bandang eastern part ng Bicol region o southeastern Luzon, makakaranas na kayo ng mga ilang light to moderate dyan, kabilang na ang central ng Cebu hanggang eastern Samar. Mapapansin nyo rin po na yung concentration ng water vapor ay nandito pa lang sa may bandang Visayas. Hindi pa masyado sa Central Luzon at Metro Manila. Ganon din sa may bandang Mountain Province, hindi pa gaano. Malamang makulimlim lamang yan. Pero dito sa may bandang Cagayan o dulo ng Santa Ana Cagayan at Batanes Scoop of Islands, medyo namdam na rin nila ang malawakang pag-ulan dyan. Ayan ang mga ilang light to moderate na some heavy rain showers na may kasamang bugso po ng hangin dahil sa presensya nga po ng trough ni Nando. Kaya medyo hindi pa ganun natin mararamdaman sa Metro Manila ang sungit ng buhos ng ulan. Natataon lamang kasi yung dry inflow ni Bagyong Nando tuyo sa Metro Manila. Mamayang gabi naman onwards ay magiging malawakan na ang pag-ulan sa Mimaropa area at ilang bahagi ng Bicol region at Visayas, lalo na din sa may bandang west portions at northern part ng Leyte at northern Samar. Sa may bandang Mindanao, at least mga kalat-kalat pag-ulan na lamang ang medyo iiral na may kaunting bugso ng hangin. Ang malakas na bugso ng hangin bandang Southern Luzon, kasama na ang Bicol region at eastern at western portions sa Visayas. Yung concentration ng ulan sa kanila po mararamdaman. Sa Metro Manila, magkakaroon mga ilang light to moderate na drizzle rains at dito sa may bandang Santa Ana Cagayan, medyo makakaranas na kayo dyan ng mga bugsuan ng mga buhos ng ulan na may kasabay na hangin. Ganon din sa bandang Ilocos Norte po. Pagsapit yan mamayang gabi po, 8 o'clock onwards po. So medyo mas ramdam na natin dyan yung bugso ng hangin mamaya. So hopefully ay prepare pa rin yung mga organizers natin sa mga pag-rally ha. Yung bugso ng hangin ngayong hapon hanggang mamayang gabi ha. Unti-unti mag-accelerate yan sa Metro Manila. So pagsapit ng kinabukasan, September 22 po, Lunes, yan, ramdam na po ng mga taga-Extreme Northern Luzon, Bula, Batanes, Scoop of Island, malamang nakataas na yan sa Tropical Cyclone Wind Signal number 3, ang bahaging na yan ng bandang Cagayan, hanggang dyan sa may bandang Batanes, Scoop of Island, yan. At dahil super typhoon siya, malamang magtaas ng Tropical Cyclone Wind Signal number 4 na bukas ang buong Batanes, Scoop of Island at ilang bahagi sa Extreme Northern ng Cagayan, dito sa Hilaga, and then Tropical Cyclone Wind Signal number 3 pababa sa may bandang Benguet siguro ang range. So makikita natin ay mas inuulan pa rin ang bandang Bataan. May ilang portion sa Metro Manila bubuhos ang ulan, pero most of Mimaropa uulanin yan. Bukas yan ng madaling araw ha. Dyan sa bandang west portions ng Visayas, makakaramdam na kayo ng buhos ng ulan na may bugsong hangin. Pero sa ilang bahagi ng Eastern Samar, medyo hindi pagkaano. Yan, medyo makulimlim lang siguro. Ganon din sa most of Metro Manila at Central Luzon. Yan. So, ganon po ang nangyayari. Kaya wag po tayong magtaka bakit parang hindi tayo nararamdaman ang sungit nitong si Nando. Yan. Ipapaliwanag natin yan sa next part. Samantala sa ating computer-generated tropical cyclone sector, as of 12:50 na po ng tanghali, makikita natin na sa Category 4 typhoon na po itong si Nando. Base sa ating 1-minute average sustained wind, ang kanyang center air pressure muna, 930 hectopascals po. So under super typhoon category na siya sa 1 minute at maging sa kanyang 10-minute average. Maximum sustained wind 229 km per hour at bugsong umaabot ng 297 km per hour. Sa 10-minute average natin, nasa 201 km per hour na po ito, under super typhoon category na nga po, at bugsong umaabot ng 261 km per hour. So expected natin ngayon magtataas na yan si Pag-asa. I-declare nila yan mga bandang 2 o'clock. Yan. Pero mga ngayon tanghali, malamang nag-conclude na sila na super typhoon na rin ito, tanaas na.
Kasi yung kanyang 10-minute average kasi pumalo na sa 201 kilometers per hour. Lagpas na siya sa 185 kilometers per hour na threshold ng pagiging super typhoon ni Nando. So asahan na po natin yan at binanggit na natin yan kahapon pa. Dahil ang kanyang 10-minute average 201 kilometers per hour at 261 kilometers per hour at ng kanyang movement westward pa rin sa bilis na 16 km an hour. Ngayon ay una, bago natin i-discuss si 92W, makikita natin ang distansya na ngayon as of 12:15. Tama ba tayo? 12:15 nga po ng tanghali. Ang reference point natin ay ang Santa Ana, Cagayan na. Ito po, Santa Ana, Cagayan. Ang layo niya mula sa Santa Ana, Cagayan, 431 km east ng Santa Ana, Cagayan na. So malapit-lapit na talaga siya. Yung pinaka-central range nitong si Nando, disable muna natin yung satellite, and then i-view natin yung kanyang at ida-dark mode natin para makita natin yung mata niya. Yan, kitang-kita po yung pinakamata niya. Nandyan ngayon yung lokasyon niya at makikita natin ay inaabot na po ang bandang Santa Ana, Cagayan at Palanan, Isabela, yung pinaka-outer quadrant, yung northern quadrant ni Bagyong Nando. So, under super typhoon na po siya sa aking tropical cyclone sector. Asahan na natin itataas na ni pag-asa anumang oras ngayon sa pinakamalakas at pinakaunang super typhoon natin na nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong taon po. At ito yung halos didikit sa kalupaan ng extreme Nodo Luzon. Buti na lang, dito lang yan sa pagitan po ng Zambales ng Batanes Group of Islands at Babuyan Island tutumbok o yung magtatabes. At sa ngayon wala pang nakikitaan na lalandfall ito sa malaking kalupaan ng Nodo Luzon. At ito po yung forecast track ni Nando sa ngayon as of 12:15 ng tanghali. Makikita po yung mga tatlong weather agencies natin. Ito po yung kay Japan Meteorological Agency. Ito po yung kay Joint Typhoon Weather Center. Category 4 typhoon na nga po siya, kaya super typhoon na siya. At yung kay Pag-asa. I-zoom in natin pa. Yan. Ito ngayon yung kasalukuyang lokasyon niya. Yan. At pasok na siya sa super typhoon range. Base na rin dito sa ni Pag-asa. No? Super typhoon na rin siya. So, base rito, bago nga po maghapon o mamaya, magsusuper typhoon na rin si Pag-asa. Pero asahan natin ngayong kasalukuyan, ngayong hapon, itataas na talaga yun ni Pag-asa. At pare-pareho naman sila ng forecast track na walang nakikitaan na mas dadaos-dos ito. At talagang dito lamang yan dadaos-dos dito sa may bandang Babuyan Islands lamang o pagitan ng Batanes Group of Islands at Babuyan Island. Inasahan nga na po natin bukas po yan ng umaga ay nasa baybay na po itong si Nando sa baybayin nga po ng Babuyan Islands. Yan. As super typhoon po. So malamang ay posible nang aabot yan sa tropical cyclone wind signal number 5 ang buong Batanes Group of Island at dulong bahagi po ng Cagayan, gaya na lamang ng bandang Claveria, Pagudpud, Ilocos Norte. Yan, nakataas yan. Bandang Apayao, kasama na ang Bagao. Siguro dito sa pagitan po ng Makunakon, ng Isabela, Kalinga, hanggang dito siguro sa bandang Santo Domingo or bandang Abra, pagitan. Nakataas yan sa tropical cyclone wind signal number 5 siguro. Pero most probably signal number 5 dito sa binanggit natin kanina sa dulong bahagi na Ilocos Norte, Cagayan at Apayao. And then kasama na ang Batanes Group of Island. Malamang bukas aabot yan o posibleng itaas yan sa tropical cyclone wind signal number 5. And then tropical cyclone wind signal number 4 naman pagitan ng Abra at Kalinga pababa ng Mountain Province. Yan hanggang Ifugao, aabot ng tropical cyclone wind signal number 4. And then pagitan ng Ifugao pababa ng La Union, Benguet, tropical cyclone wind signal number 3 yan siguro hanggang Nueva Vizcaya, Quirino, kasama na siguro ang bandang San Carlos ng Pangasinan, San Jose at bandang Aurora sa Quezon Province. Yan. Then tropical cyclone wind signal number 2 siguro sa may bandang Tarlac na, sakop na ang bandang Bolinao, Pangasinan. Ayan, Basang Zambales, Angeles, Pampanga at bandang San Miguel, Bulacan. Yan. Then tropical cyclone signal number 2 o 1 siguro mula Metro Manila and the rest
ng Calabarzon area. Maring maabot yan bandang Camarines Norte hanggang Camarines Sur Sigo yung range sa abutin ng tropical cyclone wind signal number 2 at 1. Base na rin sa ating estimated tropical cyclone wind signal naman, ito yung outer band na yan, yung aking estimated TCWS, naka-tropical cyclone wind signal number 3 na sa parte na ito ng bandang Santa Ana, Cagayan, Makunakon, ayan, Palanan, hanggang Dinapigi at Dilasag. Yan, nakapasok na siya sa tropical cyclone wind signal number 3. Ito ay non-official po, ito ay mula lamang sa aking tropical cyclone sector. So, wag niyo pong susundin ito. Tingnan niyo na lamang kay Pag-asa sa official yung pinaka-official na tropical cyclone wind signal na itataas nila. Ito ay unofficial po sa aking PIMO weather page. Tropical cyclone wind signal number 2 naman ang most of Ilocos Norte, kasama ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet, kasama na ang Candon, Ilocos Sur, hanggang dito sa San Jose, Nueva Ecija, yan, Aurora, kasama na ang Infanta, Quezon, Polillo Island, dito naman sa may bandang Bico Region, Camarines Norte, Camarines Sur, o halos buong Bico Region na hanggang Catanduanes, at parte ng Northern Samar, dito sa bandang Lawang siguro, abot ang tropical cyclone wind signal number 2. Number 1 naman, mula dyan sa bandang dulo ng kanluran ng Pangasinan, kanluran ng Zambales, Olongapo, Pampanga, portions ng Bulacan, pagitan ng San Jose del Monte, Montalban, hanggang Rizal, so sakop na ang Metro Manila, and the rest ng Calabarzon area na nasa tropical cyclone wind signal number 1. At kung i-extend natin, magpapang-abot yan bandang Marinduque, Calapan, Oriental Mindoro, Masbate, Romblon, hanggang dito sa miba ng Calbayog, pababa ng Catbalogan, Borongan, Eastern Samar, hanggang Tacloban po at Biliran ang pasok sa tropical cyclone wind signal number 1. Again, yan po ay unofficial, galing lamang ito sa aking tropical cyclone sector, estimated tropical cyclone wind signal number. Yan. Tingnan nyo pa rin kay Pag-asa ang nakataas na tropical cyclone wind signal number 1. Makikita nyo rin po dito sa ating weather advisories for the Philippines para walang magsabi na fake news tayo. Dito nyo po pa rin tignan sa official ni Pag-asa. Ito po yung nakataas sa kanila as of 11 o'clock ang buong Cagayan, Babuyan Islands nga po, tropical cyclone wind signal number 2, Ilocos Norte, Apayao, yan, kasama na. At yung pagitan nga po ng Isabela at Kalinga. Tropical cyclone wind signal number 1, ang parte ng Ilocos, kalahati ng Ilocos Norte, Abra, kalahati ng Kalinga at Mountain Province, kalahating portion ng Isabela, pababa ng Ifugao, Benguet, hanggang Nueva Ecija nga po. Yan po ang nakataas kay Pag-asa. So malinaw yan ha, yan po yung official na tropical cyclone wind signal number na nakataas sa kanila. Kaya kung gusto nyo po na official, wag nyo pong susundan itong sa akin sa tropical cyclone wind signal. Ito ay estimated dahil nakakompute yan, base yan sa maximum sustained wind ni Nando. Binabase lang natin yung tropical cyclone wind signal ni Nando. Yan. Wala pa kasing lumalabas na tropical storm force kung ilan talagang aabutan dito. Wala kasing data no tropical storm force. Walang inilalabas ang NOAA kaya wala tayong idea. Hindi kagaya dito sa Amerika ay may nakataas na tropical storm force sa kanila sa Amerika. Dito sa Asia walang nakataas. So wala tayong idea yung pinaka-actual storm force. Yan. Wala kahit man lang 120 km per hour man lang na typhoon force, wala. So wala tayong idea sa ngayon. Anyway, balik tayo kay 92W. Ito nga po, nai-report na natin at ngayon ay isa na itong yung kanyang 1 minute average tropical depression na po. So pasok na siya sa tropical depression, si 92W. As of 12:30 na ngayon ng hapon, ang kanyang center air pressure bagamat mataas, 111 hectopascal, Pero yung maximum sustained wind niya 56 km per hour, bugsong umaabot ng 72 km per hour. Almost tropical storm kagad. At sa kanyang 10-minute average tropical depression ito at bugsong umaabot ng 64 km per hour. Pero kay Japan Meteorological Agency, stationary pa rin sa kanila na isang low pressure pa lamang. So malamang hintayin natin mag-recoil yan kung bababa, pero sa ngayon ay under tropical depression daw siya base sa 1 minute average wind speed. Yan o. Ang layo niya, itong C92W, ang sukat, kung pagbabasehan po natin yung distansya, ang magiging reference point po natin ay ang Bislig, dyan sa Surigao del Sur. Yan. Mula sa Surigao del Sur sa Bislig, ang layo niya, 1,619 km east,
ng Bislig, Surigao del Sur yung layo ni 92W. Sa labas pa ito ng Philippine Area of Responsibility or bandang Yap o southwest ng Guam pa lamang ang lokasyon niya. At base natin sa ating report nga po ay may mga empirical forecast, papasok po ito ng PAR this coming weekdays, malamang hanggang September 24 daw papasok ng PAR ito. And then lalapit ito sa may bandang eastern ng Visayas, and then ang kasalukuyan niya animation ay halos papunta ito sa direction ng coastal sea waters ng Catanduanes. Yan pa lamang yung initial niya ha. So hindi pa natin alam kung magla-landfall yan or mag-i-skirting lamang siya sa may bandang Bicol region. So abang-abang na lamang sa pinaka-latest updates natin. Sa ngayon yan pa lamang yung latest forecast niya. Sa pinaka-tropical cyclone combination natin, wala pa namang forecast itong si Nando. Ay si 92W, wala pa. Si Nando pa lamang nakakonsentrate yung forecast niya. Ito po yung pinaka-ensemble. So ito na po, halos pinaka-final na po talaga na dyan lamang sa may bandang Babuyan Island magla-landfall itong si Nando. At wala na talaga nakikitaan na tatama ito sa malaking kalupaan ng Northern Luzon o extreme Northern Luzon. So yung magpapa-apekto na lang sa kanya yung pinaka-outer band ni Nando. Yan. So far, yan po yung pinaka-forecast track at pinaka-multi-combination at wala pa namang nakikitaan na forecast itong si Nando kung ano yung magiging kilos. Pero i-double check na rin natin gamit ang tropical cyclone advisories and forecast. Dito natin malalaman kasi may mga advanced forecast ng gaya na lamang ng tropical tidbits. Yung extended forecast o long-range forecast nito. Yan, double check natin dito kung lilitaw na itong si 92W. Kung papansinin po natin sa weather nets, makikitaan po natin itong si 92W ay halos hindi pa lumilitaw. Oh. So makikita natin dito halos wala pa pong forecast para kay 92W. Pero dito merong isa pero napaka-uncertain pa po talaga. Kung mapapansin niyo po dito papasok daw ito ng PAR. At yung isa naman, medyo meron. At ito yung bagong convergence na nireport natin. Ito po yung track ni 92W. Yan. At ito yung bagong convergence na binabantay natin. Papansinin natin, pahilagang kanluran po ito. Kaya sinabi nga po natin sa report ay sa ngayon, wala pang nakikitaan na ito ay papasok ng PAR. Dahil lalapit muna ito sa may bandang Guam nga po or bandang mga islands o Northern Mariana Islands muna. So, kung ito man ay mabuo, baka lang malusaw kagad or mabuo man, walang nakikitaan na ito ay papasok ng Philippine Area of Responsibility. Sana umiwas na lamang muna siya kasi itong si 92W ay crucial. Dito, pakanluran yung galaw niya, So, pero napaka-erratic pa po ng forecast nitong si 92W kaya hindi pa natin pwedeng i-conclude na yan na talaga ang magiging kilos niya sa ngayon. Malinaw po yan mga folks ha. At mula naman sa ating tropical cyclone assessment monitoring para kay Nando, mula sa mga computer models simulation, makikita po itong si Nando, tatawirin nito ang bandang Babuyan Islands. Alam na po natin mangyayari, pero itong si 92W ay mukhang didikit pa talaga sa baybayin ng Eastern Visayas at Bicol region. Ayon yan kay GFS. So kung sakaling mangyari man yan, i-post natin i-previous natin. Ayan, so ito yung si 92W. Mapapansin nyo, halos dikit na siya sa may bandang Eastern Visayas, sa Eastern Samar. And then, didikit din siya sa may bandang Catanduanes. So, yung mga nagsasabi na posibleng tumama ng Bicol region, hindi naman natin i-rule out yan. Pero tingnan natin maigi dahil hindi pa naman nagtutugma yan sa mga iba't ibang mga weather agencies. However, kay ECMWF, ito yung pagtawid ni Nando this coming week. And then, itong si 92W, mataas na rin ang kanyang confidence na magiging active low pressure area na nga itong si 92W. Then, papasok po siya ng PAR by September 24. Yan. Papasok na siya ng PAR. Siguro mga umaga. And then, sa ngayon, hanggang dito pa lamang yung animation niya. So, mapapansin natin, mukhang lalapit pa siya dito sa may bandang Eastern Visayas, gaya ng ating analysis. At maaring dumikit ito sa may bandang Bicol region. Again, hindi natin i-rule out na ito ay tatama sa Bicol region, kaya ina-observe pa natin maigi at mag-a-update tayo para kay 92. Para masiguro natin kung lalandfall ba ito
sa ilang kalupaan ng Bicol Region. Well, tingnan po natin maigi. Hindi pa tayo pwedeng mag-conclude dahil napakalayo pa ng forecast niya. Sa ngayon, ang maliwanag lamang ay magiging active low pressure area daw si Nando according kay ECMWF. So probably by bukas, mga bukas po, magkakaroon na siya ng accumulated form. So magiging significant na po yung kanyang organized development. Malamang tropical depression na ito siguro kay Pag-asa o kay Japan Meteorological Agency bukas. Kasi dito kay ECMWF medyo tumaas na po yung kanyang organized development. Ayun, nag-1,004 hectopascals na siya. Kay NABGEM, ganun din ang forecast. So maliwanag naman po na positive na magiging aktibong low pressure area itong si 92W. Kung sakaling maging tropical depression yan, well, alam na po natin ang susunod na ipapangalan natin sa kanya. Natatawagin nating bagyong Opong. Opong na po. So letter O na tayo. So dahil magiging active na low pressure area ito at magiging tropical depression, just in case this coming week, tatawagin naman natin sa bagyong Opong. So lumalabas, ika-16th na bagyo na po ito na mamamataan natin na mabubuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Malamang ikalabing-anim o 16th tropical cyclone na po ito mabubuo dito sa loob ng ating PAR. Yan. Yan lamang po pinaka-analysis at makikita natin kikilos din ito pahilagang kanluran. Pero this time kay NABGEM walang nakikitaan na didikit ito sa member ng Eastern Visayas or Bicol Region. So medyo erratic pa talaga. Hindi pa natin pwedeng i-conclude na ganyan ang magiging kilos niya. Ang malinaw lamang kay ECMWF na medyo lalapit pa lamang ito sa may bandang Eastern Visayas o Bicol Region. Pero sa ngayon, hindi pa natin nakikitaan na kung talagang maglalandfall ito sa may bandang Bicol Region or Eastern Visayas. So, mag-update po tayo anytime mga folks. Mula naman sa mga computer spectral o global spectral model, ay makikita natin ang pagpasok nito mga bandang September 24 nga po. Yan, ng loob ng PAR, itong si 92W or pre-opong na dahil mataas na yung confidence ni ECMWF. So, pre-opong na natin ito. Pagpasok nito, din magkakaroon ng very organized development na. Malamang tropical depression na yan kay JMA. Kaya pwede na nating tawaging pre-opong ito. At makikitang kikilos po ito dito at lalapit sa may bandang Eastern Visayas. Dito, medyo may distansya pa siya ng konti mula sa Eastern Visayas at Bicol Region. Hindi kagaya ng ipinapakita ng GFS, halos dikit na siya dito. Ayan, dikit na dikit siya sa bandang Bicol Region. So, hindi pa talaga natin i-roll out ang possibility na didikit. Sa ngayon, yan lang muna ang nakikitaan natin at mag-update po tayo para sa mga susunod na mga oras pa o every 6-hour period po. At sa kanyang mean sea level pressure po, makita natin yung atmospheric pressure. Pagkapasok nito by September 24, nasa 1,006 hectopascals na siya. Then, maglalaro pa siya sa 1,008 to 1,006. Then, magwa 1,004 ito. Ayan. By September 26. So, bago mag-weekend po, this coming week, mas nagkakaroon na siya ng mas intensified development dahil bababa na siya sa 1,004 hectopascals. Yan. Yan pa lamang yung pinaka-latest forecast niya hanggang September 26 o ng Biyernes ng bandang tanghali o hapon. Oras natin sa Pilipinas. So dito medyo may distansya pa siya ng kaunti sa may bandang Eastern Visayas at Bicol Region. Pero ang malinaw lamang po ang magiging forecast siguro niyan either ganyan ang magiging kilos niya or mas didikit pa ito sa may bandang Eastern Visayas or didikit sa may bandang Bicol Region. Yan yung magiging forecast niya sa ngayon. Yan lamang yung nakikitaan natin. So mag-update po tayo mga folks. Hindi natin i-rule out mga possibilities nito. At mula sa pinaka-tropical cyclone strike probability, ito mataas na po, more than 80%, itong si 92W. So, papasok yan this week sa loob ng PAR. At yung may binabantayan nga po tayong susunod sa kanya na makikita natin pa northwestward din ang kilos niya. Dito, hindi pa rin natin nakikitaan na talagang ito ay papasok ng PAR. So, mag-update tayo tungkol dyan sa convergence na binabantayan natin. Sa ngayon, ang malinaw lamang si pre-opong, just in case, papasok ito ng Philippine Area of Responsibility by September 24 siguro. Yun lang nakikita sa forecast. Papasok ng PAR. Then magkakaroon siya ng mass organized development
At kay Japan Meteorological Agency nakikitaan natin, tatawagin ito na tropical depression, na tatawagin naman ni Pag-asa as tropical depression Opong. So yan po yung magiging significant forecast niyan. And then by September 24 nga po, yan, nasa loob na ito ng PAR. So malinaw po yan ha, nasa loob ng PAR. At hindi pa siya masyado naka-apekto sa silangang bahagi ng Eastern Visayas. Yung tropical cyclone strike probability niya, medyo hindi pa umaabot hanggang September 24 to 25. So, mag-update tayo tungkol dyan. At yung kanyang West Pacific Basin, hindi pa masyado nakikitaan dito itong C92W. Pero malinaw naman sa kanyang probability of convergence, mataas na po yung convergence niya. Yan o. So, yung kanyang vorticity, ito na po, mataas na. Nagmo-moderate na po. So, yung pinaka-cyclonic development, mataas na rin. So, ito yung horizontal anomaly, mataas na rin. Ibig sabihin, anytime, pwede na siyang magtrumpo. Magkakaroon na siya ng parang whirlpool circulation. Yan yung epekto ng horizontal anomaly. Kaya, medyo mataas na rin ang posibilidad o yung convergence, ay yung confidence na magiging active na low pressure area ito. Kaya, maaari na nating tawagin siguro ito na Opong. So, yan po ang pinaka-analysis para sa mga nagdaang bagyo natin kabilang na si Typhoon o Super Typhoon Nando. Samantala sa ulat Lindol, wala tayo so far na nadetect na medyo malakas-lakas na mga paginig base sa aking seismometer sa Caloocan. So medyo safe naman. Pero sa mga minor earthquakes o short period na vibrations na nadetect, ayon kay PBOX mula kaninang madaling araw, wala naman so far tayo na nadetect na anumang magnitude 4.0 pataas. So wala. Puro mga minor earthquakes lamang ito. So bilangin na kagad natin yung total earthquakes since wala tayong namataan na kahit isang magnitude 4. For the month of September, abot na ba ito ng more than 700 earthquakes? For the month of September, load po natin. Ayan. So, yung total earthquake natin, 705 na po. 663 dito is magnitude 2.0 pataas. 38 sa magnitude 4 at 4 ang ating magnitude 5.0. So, mataas na po yung cluster na earthquake sa Southeastern Visayas at Mindanao. More than 436 na po ang total. Dito naman, more than 211 na po ang mahigit ang mga paglayanig diyan sa may bandang kaluran ng Lolo Luzon. So, medyo ingat pa rin po tayo. Dahil medyo gumagalaw-galaw na rin po yung pinaka Manila plate natin diyan, ha? Hanggang sa may bandang Lubang. So, medyo alisto pa rin po tayo, ha? Bukod sa binabantay natin, nagpe-prepare din tayo sa paparating na si Bagyong Nando na magiging super bagyo na nga po siya. So, yun lang po pinaka-latest analysis natin para sa ulat Lindol. At narito naman nating 3-day weather forecast para sa araw ng Linggo, September 21, 2025. At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw na Linggo, September 21, 2025. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.kptv.com.
PMOweather.com para sa ibang detalye na gusto nyo malaman ang ating lagay ng panahon, lalo na sa ating data feed mula sa ating weather station dito sa Caloocan. Tingnan na lamang po ninyo lalo na yung status ni Nando at mag-iingat po ang mga kababayan natin lalo na sa extreme North Luzon area na papalapit na po dyan. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks. At pinagdidiriwang uli natin yung martial law day. So mag-iingat po ang lahat. Sana mapayapa po ang inyong kilos protesta. Wala po sanang magkaroon ng problema na magdudulot po ng bagong trauma na naman sa ating kasaysayan. At magandang araw po sa ating lahat.